episode po, syempre dumayo tayo dito sa Dagupan, Barangay Lucao, syempre sa Pangasinan. Napakalayo po na biniyahin natin para lang tikman ang napakasarap na pigar-pigar at masasabi ko na rin isa sa original na pigar-pigar. Ma'am, ang pigar-pigar po ba saan nagmula talaga, nag-originate? Ang original talaga yan is sa bayan mismo. Bayan ng Dagupan? Yes po, sa bayan mismo ng Dagupan. Doon talaga nakilala ang pigar-pigar. Siyempre, tayo mga Pilipino, kung ano yung try din natin. So yun nung nag-try na lahat. Siyempre, yung unang-una tita ko. So yung nag-try din kami, ayun, nag-boom talaga. So talagang original yan is nasa Galban. So masasabi mo na yung family nyo yung nagpapauso dito sa bayan ng Dagupan? Isa sa mga nagpauso? Opo, isa na rin po. Ayan. So by the way po, ipapakilala ko si Ma'am Sheila. Siya po ang daughter ng may-ari ng Pigar-Pigar. At ito ay, anong pangalan ng inyong shop? Veronica Uson, Pigar-Pigar. Veronica Uson, Pigar-Pigar. Yan. Ito po ang isa sa mga pioneer na nagpakilala sa ating mga kababayan, especially sa mga turista, dumadayo, mga local tourists pupunta dito sa Pangasinan. At siyempre yung mga locals dito nagmula ang masarap na pigar-pigar. Pigar-pigar is made of cara beef. Fresh cara beef talaga siya. Deep fry siya with gulay. Even sa Galban, tinuruan kami kung ano yung timpla nun, pero syempre kanya-kanya tayo ng taste. May sarili din kami timpla. Binibili po yung karne ng pigar-pigar sa mga dan po. Bale, dinideliver po siya dito nung pinagkukuhanan po ni tita ko. And also, after pong i-deliver dito yung karne, is meron po mga slicer na tinatawag po. And sila po yung nag-aalis ng mga yung tinatawag siyang litid or yung ugat para hindi po, kasi yun po yung matigas sa part ng karne. So, kailangan pong alisin yun para lumambot po yung karne. And also, hindi po namin siya minamarinate. Bale, meron pong nilalagay na seasoning, which is yun po yung secret. So, yun po yung hinahalo, tsaka i-deep fry po siya with gulay po. Yung gulay po na ginagamit namin is yung repolyo, tapos cauliflower, and minsan broccoli, na hinahaluan po namin siya ng onion leaves, and then yung white onion po. Minimekos-mekos para mas lalong sumarap. Kailangan siya deep fry talaga. And then with, naka-high pressure siya. Kasi kung normal kalan lang siya, and then, yun nga, iluluto mo yung pigar, hindi siya ganun kalambot, kumbaga, hindi siya ganun ka-juicy. Compare mo dito na naka-high pressure. Dapat deep fry, and then 7 minutes. Don't forget to like and subscribe. Nag-umpisa to sa lutong ulam. And then, nung time na sikat na yung pigar-pigar, hindi naman pa siya totally sikat. Siyempre, kung ano yung itatry natin. Then, we tried it way back 2013. Tapos, after nun, hindi pa siya masyadong kilala dito dahil bago nga lang. And then, yun, nag-try sa mga friends na, tara dito, try nyo dito sa pesto, baka magustuhan nyo. And then yun, nung time na nagustuhan ng mga friends, and then yun na, doon na nagka-connect-connect. And then sa mga, yun na, sa mga customer na. Ayan. Una talaga is sa Galban, yung tita namin. And then nagsabi sa amin na try nyo kasi nga, baka sakali mag-boom dyan sa lugar nyo. And then nung time yun nga, nag-boom nga, nag-try kaming family. And then after nun, si kuya ko talaga yung nagluluto. And then nung nag-abroad, umalis, sumunod ako. And then nung umalis ako, yung kapatid ko naman. Ang Uson po, hindi lang po dito sa Dimerencia, so which is ang daming branches. Pero sa amin, meron sa Lucao, yun yung magkapatid po ang father side namin. And then yung doon sa may kanto, sa may crossing, sa amin yun. Bali, dalawa lang po ang branch namin. And then doon na other places, sa pinsan po namin yun. Iisang pangalan po, Uso. Yung mga nagsiserve po, ang kasama ko po, ako si Nicole po, si Ate Jinjin, Ate Kim, and si Kuya Makmak. And then po yung mga nagluluto, sa panggabi, si Ate Buding po, tapos si Christina, which is yung kapatid po ni ate.
Tapos yung sa kahera po, si mama ko po, and then yung kapatid po ni ate, which is si ate Jocelyn po. Ang sinasabi lang po kasi nila sir sa amin is iba daw po yung lasa dito compare sa mga ibang pigar-pigar po na napupuntahan daw po nila. Which is may mga customer po kami from Manila and from other lugar pa po. And sinasabi po nila na kapag dadaan sila ng Pangasinan, dadaan talaga sila dito for pigar-pigar po. Ang sinasabi, syempre masarap. Opo. Diba? Doon tayo sa Tubianes, masarap, syempre. Bali, yung menu po namin dito is hindi lang po pigar-pigar. Meron din po kami mga lutong ulam tulad ng yung afritadang manok, adobong manok, or adobong baboy, sisig. Tapos may kami, yung inihaw na bangus po, which is boneless po siya. Tapos pritong tilapia, and then yung tortang talong po. And meron din po kami yung hinahanap din ng mga customer po namin, which is yung bulalo po, tapos yung kalaskas po namin dito. And yung dessert po namin is yung leche flan po. Yun po yung pinaka hinahanap din po ng mga customer namin dito is yung dessert po na leche flan, and may mga pasalubong din po na pang dessert din po. Ako po, working student po ako, sir. BS Psychology po sa UDP. Bali, ang schedule ko po dito, sir, is yung klase ko po is 8:30 to 5:30. After po ng klase is diretso na po ako dito. Waiter po, nagsiserve. Server. Opo. Yung sacrifice po ng isang working student is, yun po, siyempre po, instead na after po ng school is gagawa po ng mga assignments or magpapahinga para the next day po is prepared po sa school. Pero yun, sinasacrifice ko po yung time para makapag-work po dito and para makapag-provide po sa mga needs po sa school. Dahil sa mother ko, ayan, nakapag-aral ako sa Canada ng dalawang program po kasi yun, General Arts and Science, and then after that, personal support worker po. And then, ayun, yung malaking support po ang binigyan ng mother ko as international student dahil sa pag-pigar-pigar, dahil sa sacrifice ni mother ko. Dahil dito nga, nag-boom ang pigar-pigar namin, and then yun, si mother ko nag-provide. Not it all naman, pero andyan pa rin husband ko, nagtumutulong. Ito na yung pinakahihintay ko, ang kumain ng pigar-pigar. Siyempre, welcome ko ang aking pinsan. Matagal na wala po, ang mga 6 na buwan. Nagpahinga ang pinsan ko kasi sad to say, nag-pass away na po yung auntie ko, ang mami ng aking pinsan. Matagal din po siya nag-alaga sa mami niya. And kaka 40 days lang, 2 weeks ago. Yeah. Kaya ngayon, kasama na natin uli sa mga vlogs ang aking makisig, poging pinsan. Insan, thank you. Sumama ka na naman sa akin. Ha? Thank you din, Insan. At na-welcome ako ulit ni Insan sa trabahong ito. At hello po sa inyong lahat. 1/4 pa lang to, so 1/4. Sobrang dami. Yeah. Paano Sige, isa maubos tayo. yan? Ha? Paano mga maubos? Eh, yun ang pag-welcome ko sa'yo. Kailangan lantakan mo yan. Tikman na natin. Ito, ang original pigar-pigar dito sa Dagupan City, Pangasinan. Daming sibuyas. Yun o. Kain po tayo ng pigar-pigar. Thank you so much po kay tita ko, Benny, na tumutulong din po sa amin. Na hindi lang po ako, even yung mga kasama ko pong nag-work dito, is malaking tulong po sa amin yung pagbigay niya po ng trabaho sa amin dito para makapag-provide po kami sa mga kanya-kanyang buhay po namin. Hard worker talaga ang mother ko. Yung nakita ko yung hirap niya na maliliit pa lang kami, grabe na yung sacrifice niya kasi way back last 2020, my father's passed away. And then, syempre, 15 years, yun, kwento ko na rin, 15 years bedridden ang father ko. So, naging ama at ina ang nanay ko talaga. So, nakita namin yung sacrifices niya na tinaguyod kami na magkakapatid. And then after that, andyan din yung sister ko na tumutulong din sa amin.
And yan, tulong-tulong din kami talaga. Pero na kay nanay talaga, yung talagang kita namin kung gaano niya kami sinacrifice para mapatapos niya kami na, ayun, may bigay niya lahat na sa amin, pangangailangan namin. Napakaswerte namin kasi sabi nga ng iba, ang swerte nyo sa mother nyo. Kasi nang mula bata hanggang nagkapamilya kayo, hindi kayo binitawan. So, Nay, thank you. I love you so much. Ma'am, thank you so much. Yes, opo. Ma'am, so ang lagi ko tinatanong, agree ka ba sa agree? Ay, syempre, approve. Agree na agree. Don't forget to like and subscribe.